sariwain, at iligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin si Jesus ang dakila nating Panginoon, naluluklok sa kanan ng Ama. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Gayon din ang linggo ng komunikasyong pandaigdig at ang pagdiriwang natin sa araw ng mga ina. Kaya isama natin sa misang ito ang lahat ng mga ina, mga mahal nating mga ina na naging instrumento ng Diyos upang ipakita sa atin at ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ni Kristong muling nabuhay, gunitain natin ang nakahahadlang sa paglago ng ating buhay espiritual. Itinataas ka sa kanan ng Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang pag-asa ng lahat ng nabubuhay at mga yumao. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sinugo mo ang iyong mga apostol para ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao. Niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit. Anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan. Ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan, upang kami panguluhan at kanyang
tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanyaring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ang kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan niyang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ako roon na ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magsama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatadabag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa langit ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon,
isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa langit, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba mula dito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa kauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan." Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas at uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi mga kapanalig. Sa pagdiriwang ho natin ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesus sa langit, ang ikalawang misteryo ng luwalhati, tayo ay pinaalalahanan ng narinig nating mga pagbasa
tungkol sa hangad ng Diyos unang-una para sa ating lahat. Ang kapistahang ito ay nagpapaalala sa atin na walang hangad ang Diyos para sa ating lahat na makapiling niya tayo sa kanyang kalwalhatian. Yan ang pinakaunang hangad ng Diyos para sa kanyang mga mahal na mananampalataya. Makapiling niya sa kanyang kalwalhatian. Sa lahat ho ng mga private prayer naming mga pare, ang pinaka gustong-gusto ko pong sinasambit lagi tuwing ako ay nagmimisa ng tahimik ay ang panalangin sa tuwing ako ay naghahalo ng tubig at alak. Sapagkat yon ang nagbubuod ng pinaka-sentro ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. At ang nakalagay doon ay sa paghahalo ng alak at tubig na ito, nawa ay makaisa ho tayo sa pagka-Diyos ng ating Panginoon na nagkatawang tao upang makipamuhay sa atin sa ating abang pagkatao. Di ba napakaganda na ang Diyos dahil sa hangad niya na tayo ay makapiling sa kanyang kalwalhatian ay nagkatawang tao nakipamuhay sa ating abang pagkatao upang sa gayon maipakita niya kung paano ho tayo makapiling ng Diyos sa kanyang kalwalhatian. At itong ating pagdiriwang sa linggong ito ang nagsasaad ho sa atin at nagpapakita ho sa atin ng layunin ng Diyos para sa ating lahat. Na ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit ay hudyat na tayo din balang araw ay makapiling ng Diyos sa kanyang kalwalhatian. At yan ang pinakaunang hangad niya para sa ating lahat. At sa ating pagbasa at sa ating ebanghelyo, sa pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan, ay iniatas niya sa kanyang mga alagad na humayo upang ipalaganap ang mabuting balita, upang ang lahat ng tao ay maibalik sa Diyos. Sabi nga nila dito, humayo kayo at ipalaganap ninyo ang mabuting balita. Di ba? Yan din naman ang hangad ng Diyos na sana ang lahat ay makapiling niya. Kaya nga ho ang mga apostol, ang lahat ng kanyang mga alagad ay pumunta sa iba't ibang dako ng mundo upang maipakilala ang hangad ng Diyos ng kaligtasan para sa lahat. Upang ihatid ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya nga ho, maging tayo din bilang mga Pilipino ay naging beneficiary ng lahat ng ito, ng pamamahayag ng mga apostol. Dumating dito ang mga misyonero at naipakilala sa atin ang pananampalataya at ang hangad ng Diyos na ito para sa ating kaligtasan. Kaya nga ho, tayo ay nagagalak at nagdiriwang dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay gumagalaw upang mangyari lamang ang kanyang hangad sa ating lahat. Gayon kalawak ang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. At sa pagdiriwang ho natin ng mga araw ng mga ina sa araw na ito, bago ho ako naging isang kamilyano, naging isang misyonero, bago ho ako naging isang kasangkapan ho ng Diyos upang maipalaganap din sa mumuntikong paraan ang kanyang hangad para sa tao, sa lahat ng mga tao, maipahayag sa kanila ang kanyang pagmamahal. Ang pinakaunang misyonero na nakilala ko sa buhay ko ay walang iba kundi ang aking ina. Sabi nga, kung misyon ang pag-uusapan sa panahong ito, hindi yung tayo ay lalayo pa sa ating mga tahanan.
Kaya nga ho, ang mga ina, sila ang unang nagturo sa atin ng pananampalataya. Di ba naalala nyo siguro nung bata pa kayo kung paano kayo tinuruan ng nanay ninyo yung mag-antanda ng krus? Doon ho lagi nagsisimula yung mga basic prayers ho natin, yung mga pagtuturo ng ating simbahan. Di ba ang mga ina ang naging kasangkapan ng Diyos upang tayo din ay magkaroon ng pananampalataya. Kaya nga ho, mabuhay kayo, mga ina na patuloy na nagsusumikap upang ipakilala ang Diyos sa inyong mga nasasakupan, sa inyong mga anak. Kayo ang instrumento unang-una ng pagmamahal ng Diyos para sa amin bilang anak. Doon kami natuto sa inyo bilang mga ina upang kami rin sa paglago ho namin at pagyakap ho namin ng pananampalataya ay maipakilala din namin sa iba ang inyong itinuro sa amin. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na puno ng pagmamahal, ang Diyos na walang hangad, kundi ang lahat ay maligtas. Kaya mabuhay po ang mga ina na nakikinig sa linggong ito, na nagdiriwang ng kanilang mga kanilang araw ng mga ina. Kayo ay tunay para sa akin na kasangkapan ng Diyos, sapagkat sa inyo ko unang nadama ang pag-ibig ng Diyos. Dahil nga kung tutuusin yung mga sinasabi ho sa atin sinasabi ho sa atin sa ebanghelyong ito, kung paano ang mga may sakit ay gagaling, kung paano mapalayas ang mga demonyo, kung paano dumampot ng ahas. Ang mga ina ang naging kasangkapan ng Diyos na maipakilala ito. Sapagkat nung ako ay bata pa, lagi kong nararamdaman lagi ang pagmamahal kung ako ay nagkakasakit. At sa pamamagitan ng yakap ng mga ina, ang kanilang mga kalinga, doon ko unang nasaksihan na buhay ang Diyos, na ang Diyos ay kapiling natin. Kaya nga ho, sana hindi ho tayo magsawang magsikap na sa pamamagitan ng ating mga gawa, ng ating mga kabutihan, ng ating mga pagmamahal at pag-ibig, nawa makilala ng lahat ng mga tao ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na walang hangad, kundi ang makapiling tayo sa kalwalhatian. At ito ang nagsisilbing hamon para sa atin, na sa pag-atas sa atin ng ating Panginoon, hindi lamang sa mga alagad, kundi sa ating lahat bilang mga mananampalataya. Sana dalhin ho natin ang pananampalatayang ito sa ganang maipakita ho natin katulad ng mga ina sa kanilang pagsisikap na magmahal, na mag-alaga at mag-aruga. Tayo din sana sa ating pagsisikap, sa ating mga gawaing punong-puno ng kabutihan at mga gawaing nagsasalamin sa kabutihan ng Diyos, ay maipakita at maipakilala pa natin sa lahat ng mga tao ang gawaang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. At nawa, kasihan ho tayo ng banal na Espiritu. Ito ang pinangako sa atin ng ating Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang gagabay sa atin sa ating pagmimisyon bawat araw, sa ating pagmamalas ng kabutihan at pagmamahal sa lahat ng mga tao na ating nakakasalamuha. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ating dasalin ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan, at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagkumbaba naming sumasamong ipagkaloob mo, na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain, at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ng aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at patirin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon, ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain, at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha, at hubugin mo kami aming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha, upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan nawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan
at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatay ay matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Amin naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ihayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami i-adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po, mga kapanalig.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Fatima. O Birheng Maria, ina ng Panginoong Reyna ng Santo Rosario ng Fatima, bukod ng pinagpala sa babaeng lahat, ikaw ang larawan ng simbahan na nararamtan ng liwanag pampaskwa. Ikaw ang karangalan ng aming lahi, ang tagumpay laban sa kasamaan. Pangako na mawaing pag-ibig ng Ama, guro na nagayag ng mabuting balita tungkol sa iyong anak, tanda na nag-aalab na apoy ng Espiritu Santo. Ituro mo sa amin na nasa landas ng tuwa at pigati ang mga dakilang katotohanan na ipinahayag ng Ama sa mga nasa abang kalagayan. Ipakita mo sa amin ang lakas ng pagkalugkob ng iyong pagkakandili sa iyong kalislilisang puso. Kalingain mo nawa ang mga nag-asala at akayin mo pabalik sa Diyos. Sa paipagkaisa ko sa aking mga kapatid, sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, ipinagkaatiwala ko ang aking sarili sa iyo. Sa paipag-isa ko sa aking mga kapatid, sa iyong pamamagitan, itinalaga ko ang aking sarili sa Diyos, o Birhen ng Santo Rosario ng Fatima. Kaya nga, nababalot ang liwanag mula sa iyong mga palad. Papupurihan ko ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamamagitan kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa lahat ng mga At sumayo rin. magsiyo ko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Naniniwala kayong naluluklok si Jesus sa kanan ng Ama. Magalak nawa kayong siya ay kasama rin ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Amen. Lingapin nawa kayo ng Diyos ng buong paggiliw ngayong pag-akyat sa langit ng kanyang bugtong na anak upang ipaghanda kayo ng lugar doon. Amen. Tibayan nawa kayo ng biyaya ng Diyos sa pagtupad ninyo sa pagiging mga sugo at saksi ng Ebanghelyo. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong niluluwalhati. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon.